Hi po, nandito po ako para gumawa ng video tungkol sa tagumpay ng Microsoft na may-ari ni Bill Gates. Tara na po, panoorin ang video ito. 1985, Cupertino, California. Nang mga panahon na hindi pa kilala ng buong mundo ang dalawang tech giant na si Bill Gates at Steve Jobs, umpisa na natin. Noong 1960, habang si Steve Jobs at Bill Gates ay high school student pa lamang, ang Xerox Corporation ay namamayagpag na sa larangan ng negosyo. Sila ang may tuturing na number 1 pagdating sa photocopier industry. Sila ang unang lumikha ng copier machine noong 1959 at binenta ito sa masa. Mula noon, dinevelop at in-establish nila ang mga products nila sa Amerika. Kumikita sila ng kalahating bilyon bawat taon. Napakalaking halaga noong 1960s. Pero ilang taon nang lumipas, na-expire ng patent ng Xerox. Kaya nagkaroon ng pagkakataon, pumasok ang ibang company sa mundo ng photocopier machine. At isa na dito ang Canon ng Japan. Sila ang unang kumalaban sa Xerox. Gumawa ang Canon mga photocopier machine at bagsak presyo nila ito binenta. Kumbaga, ang Made in Japan noong 1960s ay katumbas ng Made in China ngayon. Alam nyo nang ibig kong sabihin. Dahil sa problema kinakaharap ng Xerox Corporation, gumawa ng hakbang ang management nila. Kinausap nila si Jack Goldman, ang chief scientist ng Xerox, na mag-imbento at mag-develop ng kahit anong technology na maiisip nila dahil tiwala sila kay Jack Goldman sa kakayahan nito. At sa isip ng management, ang mga maiimbento ng grupo ni Jack Goldman ay yun ang magiging edge nila sa ibang company. Binigyan nila ng blank check si Jack Goldman para siya na ang magsulat ng amount ng pera kung magkano man ang gusto niyang kabayaran. Noong 1970, binuo ni Jack Goldman ang Palo Alto Research Center o tinatawag nilang PARC. Dito nagsama-sama ang mga sikat at matatalino computer scientists ng Amerika. Nakasama din dito ang dalawang matalino computer scientists na naging co-founder ng Adobe paglipas ng panahon. Dito sa research center nila na imbento ang computer mouse interface, Ethernet networking, at ang pinaka-importante sa lahat ay ang graphical user interface. Ang graphical user interface na ito ang pinag-away ni Steve Jobs at Bill Gates. Mamaya malalaman natin sa kwento kung bakit sila nag-away dito. Ano bang graphical user interface? At ano ang text user interface? Ang text user interface ay puro text lang makikita mo sa monitor. Kung gagawa ka ng command sa computer, kailangan i-type mo muna sa keyboard ang text. Sa graphical user interface naman, ito ay ginagamitan na ng visual images at object. Ginagamitan na din ito ng mouse. Kumbaga, mas user-friendly ang graphical user interface kumpara sa text user interface. Noong mga panahon nito, text user interface pa lang ang ginagamit ng mga computer. Pero ang Xerox Corporation ay nakaimbento na ng graphical user interface sa tulong ng grupo nila Jack Goldman. Habang busy sila Jack Goldman sa Xerox Corporation, si Bill Gates ay 18 years old na ng mga panahon na yun. Siya ay nag-enroll na sa Harvard University pero sandali lang siya nag-aral dito. Halos 2 years lang siya nag-aral at nagpa siya na sila mag-drop out ni Paul Allen. Nawalan na kasi ng interest at focus si Bill Gates sa pag-aaral dahil napukaw ang kanyang atensyon at oras sa pagko-coding. Si Bill Gates at Paul Allen ay sabihin na natin genius pagdating sa pagko-coding. Dito niya na rin tinayo ang kanyang company na Microsoft Corporation noong 1975. At kasama niya dito si Paul Allen. Samantala, noong mga panahon ding yun, habang busy ang Xerox Corporation at itinatayo naman ni Bill Gates ang company niya, may isang lalaki naman ang nakikipag-usap sa kaibigan niya na magtayo sila ng company. At ito ay si Steve Jobs. Ang kaibigan niya kasi na si Steve Wozniak ay genius pagdating sa electronics. Nakagawa kasi siya ng computer na may monitor at mouse. Dahil sa panahon na yun ay hindi pala ganap ang ganitong setup. Nang makita ito ni Steve Jobs ay namangha siya sa linikha ni Steve Wozniak. Kaya nag-usap sila na tayo ng company at tinawag nila itong Apple Incorporated. Si Steve Jobs ang naka-assign sa design at marketing. Si Steve Wozniak naman sa technical side. Noong busy si Steve Jobs sa pagde-develop ng Apple computer, pinunta siya ni Bill Gates para i-present ang software niya. Nagkakilala sila noong 1978. Medyo namangha si Steve Jobs sa software ni Bill Gates at ang gamit pa lang nila noon ay text user interface. Wala pa silang alam sa graphical user interface ng Xerox. Nang magustuhan ni Steve Jobs ang software ni Bill Gates, dito na siya nagpagawa ng software para sa Apple computer niya. Dito na nag-umpisa ang pagkakaibigan nila at business partnership. Balikan ulit natin ang Xerox Corporation.
nakita ng Xerox management ang mga invention nila Jack Goldman sa Palo Alto Research Center. Ito ay ang mouse, Ethernet at ang graphical user interface. Kaso hindi sila interesado sa mga dinevelop nilang mga products dahil ang focus lang nilang products ay ang successful nilang products na copier machine. Hindi mo din masisisi sila Jack Goldman dahil ang utos sa kanila ay gumawa o mag-invent ng kahit anong maisip nilang revolutionary products. Pero hindi sumuko sila Jack Goldman at gumawa sila ng isang product na andun na lahat ng invention nila at tinawag nila itong Xerox Alto. Ito ay isang computer na masyadong advanced ng mga panahon na yun dahil meron siyang keyboard, mouse interface at ma-access mo din ng email, word processing at event reminders. Walang katulad ng computer na ito noong mga panahon na yun. Kaso ang management ng Xerox ay hindi nakita ang potential ng computer na ito dahil ang focus lang talaga nila ay mga copier machine. Kung nakita lang sana ng management ng Xerox ang potential ng computer na ito, kung pinaten sana nila ang mga invention nila, sana sila na pinakamayaman sa buong mundo at hindi si Bill Gates. Kaso hindi sa kasamang palad, sa iba sila nakafocus. Nag-manufacture naman sila ng Xerox Alto pero 2,000 units lang at sa halagang $40,000 per unit. Pero pagkatapos nun ay hindi na sila ulit gumawa ng Xerox Alto at nag-focus na sila sa printer at copier machine. Dahil sa ginawa ng Xerox management, ang mga researcher at scientists sa park ay hindi naging masaya sa naging resulta dahil sa isip nila na sayang lang mga invention nila. Kaya yung iba ay nag-resign na sa Xerox at nagtayo ng sariling company. Yung iba naman ay nag-join sa mga umusbong na tech company sa Silicon Valley. Pero ang mga invention naman ng park ay hindi naman napunta sa wala dahil noong mga panahon na yun, sikat na sikat ang park sa tech industry. Dito napukaw ang atensyon ni Steve Jobs sa maugong na pangalan ng Palo Alto Research Center. May 3 empleyado kasi si Steve Jobs na palagi siyang kinukulit na bumisita o pumasya sa Xerox headquarters para tingnan ang mga invention doon sa park. Sa una, hindi naman interesado si Steve Jobs dahil ano naman ang gagawin niya sa mga printer at copier machine. Pero dahil sa kakakulit ng 3 empleyado niya ay napilitan din siyang pumasyal sa Xerox headquarters. Isang araw, bumisita si Steve Jobs sa management ng Xerox. Nagkausap sila kung pwede tingnan niya ang mga invention ng park at kung pwede i-demo sa kanila ang mga invention nila at kapalit nun may benta sila ng 100,000 shares ng Apple Corporation. Tuwang-tuwa naman ang Xerox management dahil noong mga panahon na yun papausbong na ang Apple Corporation at wala naman paki ang Xerox management sa invention nila sa park kaya sa isip nila wala naman mawawala. Noong pumasok na si Steve Jobs at team niya sa park, prinisenta sa kanila ang mouse interface at Ethernet. Nakita niya na madami computer ang nakakonect sa bawat isa sa pamamagitan ng Ethernet. Namangha din siya dito pero ang mas napamangha sa kanya ay nung makita niyang graphical user interface. Lumaki ang mga mata niya at bumilis ang tibok ng puso niya sa excitement. Ang unang salita na lumabas sa bibig niya, ito ang future, ito ang kailangan ko. Nakita ni Steve Jobs na may kayamanan na nakatago dito at hindi alam ng management ng Xerox ang potensyal ng naimbento nila. Dahil kung matatandaan nyo, ang gamit ni Steve Jobs at Bill Gates ay text user interface na medyo intimidating sa mga gagamit na hindi techy pero dahil sa graphical user interface na ito, magiging user-friendly na ang paggamit ng computer at isa pang pagkakamali ng Xerox ay hindi nila ito pinatent. Saktong-sakto ng mga panahon na yon, si Bill Gates at Steve Jobs ay magkaibigan pa. Si Bill Gates ang tagagawa ng software para sa mga Apple computers. Ginagawan din ni Bill Gates ang software ang bagong lalabas na Macintosh ng Apple. Katulad ni Steve Jobs, alam na dati pa ni Bill Gates ang mga invention ng Xerox katulad ng Xerox Alto at graphical user interface. Kaya nga noong nag-resign ng mga park employee ng Xerox, kinuha agad ni Bill Gates ang mga ito. Alam ni Steve Jobs na alam na ni Bill Gates ang mouse interface at graphical user interface ng Xerox. Kaya gumawa ng kontrata si Steve Jobs at pinapirma niya si Bill Gates noong 1981. Ang nakasaad sa kontrata ay hindi magre-release ng mouse-based software ang Microsoft hanggang 1982 hanggang hindi pa nilalabas sa market ang Macintosh. Pwedeng mag-release ng ganong software si Bill Gates sa taong 1983, 1 year pagkatapos ma-release ang Macintosh. Pumayag naman si Bill Gates dahil nga tinuturing naman niyang kaibigan si Steve Jobs. Kaso nagkaroon ng problema at project delay ang Macintosh kaya hindi agad na-release ito noong 1982. Sobrang na-delay ang pag-release ng Macintosh pero ang kontrata nila ay hindi naman nabago ang date kaya noong November 1983 sa ginanap na Comdex Trade Show, doon na inirelease ni Bill Gates ang kauna-unahang graphical user interface ng Microsoft at tinawag niya itong Windows. Kasabay noon, rinelease din nila ang mouse-based word processor at tinawag niya itong Microsoft Word. Namangha at natuwa ang buong mundo sa nakita nila pero hindi si Steve Jobs dahil ang usapan nila mouse-based software lang ang gagayahin niya. Bakit pati ang graphical user interface ay kinopya ni Bill Gates at tinawag pa itong Windows? Galit na pinatawag ni Steve Jobs ang kaibigan niya si Bill Gates na pumunta sa office niya. Nang makarating na si Bill Gates sa office ni Steve Jobs,
Galit na nagsalita si Steve Jobs. Tinuring kitang kaibigan. Pinagkatiwalaan kita, tapos tatraydorin mo lang pala ako. Bakit mo ninakaw ang idea ko? Si Bill Gates naman ay kalmado lang na nakatingin kay Steve Jobs at nagsalita. Steve, huminahon ka. Hindi ko ninakaw ang idea mo. Alam naman natin ang kapitbahay nating Xerox ang nagmamayari nun. Bala ko sila nakawan. Kaso naunahan mo lang ako. Bala ko talaga kopyahin ang graphical user interface ng Xerox. Kaya ko nga kinuha ang mga empleyado nila. Kaso naunahan mo lang ako. Pero kahit anong paliwanag ni Bill Gates ay galit na galit pa rin si Steve Jobs. Dinimanda ni Steve Jobs si Bill Gates pero hindi nanalo si Steve at dinismiss ang kaso. Dahil ang nagmamayari naman talaga nun ay ang Xerox Corporation. At wala namang patent ang Xerox kaya pwedeng kopyahin ito ng lahat. At ang dating pagkakaibigan ni Bill Gates at Steve Jobs ay nagkaroon na ng lamat. Pero kung tutusin, kung hindi dahil sa innovation ng part ng Xerox Corporation, ay wala pa rin ang graphical user interface ng Windows at Apple ngayon. Wala rin ang mouse base ng Microsoft Word sa ngayon. At yan ang hindi alam ng nakararami kung ano ang naging contribution ng Xerox Corporation sa Microsoft at Apple Corporation.